Shalom! Isa pong maalab na shalom or kapayapaan ang sumating lahat sa araw na ito at isa pong pagkakataon muli na tayo ay magkakasama sa isang maalab na pakikipag-aralan. At ito po ay patungkol sa ating isang nakausap kagabi sa social media na kanya pong inaakusahan ang Israel na magnanakaw ng lupain. Okay, sabi niya ay magnanakaw ng lupain, no? So for the sake ng professionalism, hindi na po babanggitin ang kanyang pangalan, but isa po siyang OFW na nagtatrabaho po sa Saudi Arabia. At sabi nga niya doon sa ating pagkipag-usap na nag-aakusa siya na ang Israel daw ay magnanakaw ng lupa, no? Tinanong ko siya na aling lupa ba ang ninakaw ng mga Israelita o ng Israel? Eh, ang sagot niya ay yung Palestinian land. So dito po tayo nag-react sapagkat sabi ko ay ang Holy Land, ang Promised Land, ay yan po ay ipinangako na ng Panginoong Diyos kay Amang Abraham doon sa Genesis chapter 15, no? At yan po ay nandyan na po yung technical description ng Promised Land, no? At yung Promised Land nga na yan ay ipinangako ng Panginoong Diyos kay Amang Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang maging mana nila na lupain at sila ay maging isang bansa na pinili ng Panginoong Diyos, kung saan itong Promised Land o yung Holy Land ay kanilang mamanahin, no? Yan yung dating Kanaan, no? At ngayon ay sabi ko sa kanya, pakibasa mo yung Genesis chapter 15 at yan yung pamana ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Eh, ang sagot niya sa atin ay bakit ko daw siya bibigyan ng advice na basahin, no? So sabi ko ay yan ang katotohanan para malaman natin na yung Holy Land ba para sa Palestinian ba yan or sa mga Israelita. At sabi niya sa mga Palestino daw yan. Sabi ko ay before Abraham or during the time of Abraham, during the time of Isaac, during the time of Jacob, ay mayroon na po bang Palestina diyan sa Holy Land, sa Kanaan? Hindi naman siya sumagot, no? At sabi ko nga sa kanya, dahil sa ating fanaticism and hatred towards the Jews, kaya yan ang nangyayari. Ano po? Actually, ang Palestina ay ito po ay napangalan na Palestina or Syria Palestina ng Roman Empire during the 2nd century, no? 2nd century CE, Common Era. At dahil sila ang nag-conquest nito sa Holy Land, itong Roman Empire, at ito ay pinangalan na Syria Palestina. At ito po ay dati nang inoccupy ng mga Israelita, okay, during the conquest of Joshua, na siya ay naghalili kay Prophet Moshe. At dahil yan naman po talaga ang pangako ng Panginoon Diyos na mamanahin ng mga Israelita, but ang Panginoong Hashem ay mayroon pong kondisyon, mayroong rule po dyan sa lupain, no? That in case ang mga Israelita ay magkaroon ng breach or infringement sa kautusan ng Panginoong Hashem sa kanyang covenant sa mga Israelita, then God will allow the land to vomit the Israelites, and this is through conquest. At nagkataon nga na ang Israel ay twice na nagkaroon ng conquest, at yan ay una yung
before Common Era, yung Assyrian conquest at yung Babylonian conquest, no? 721 BCE ang Assyrian conquest, ang Babylon ay 606 BCE. So aside from that, during the Common Era ay ito'y inano na ng Roman Empire. But prior to Roman Empire, ito din ay sinakop din ng mga Greeks, no? Sa panahon ng Maccabees. At hindi natin kukwentuhin na yan. So therefore, itong Holy Land, itong Promised Land was given by God in favor of Abraham, Yitzchak, and Jacob. Ito na yung Israel. Ano po? So actually, si Amang Abraham binili nga yung Makpela sa mga angkan ni Het, no? Yung kanilang pinaglibingan, no? It was kahit pinamana yan ng Panginoong Diyos sa kanila, binayaran niya ni Amang Abraham sa mga angkan ni Het. Okay, mga Hittite. At ngayon po ay yung mga Palestinian po ay sa ngayon ang inaaruga po yan ng mga Israeli, at yung mga Hamas ay kinakanlong ng mga Palestinian. So masalimuot na kwento yan, pero ang katotohanan po, ang lupaing ito ay nauukol po sa mga Israelita, no? Nauukol po yan sa kanila. Ang time will come na sila po ay babalik, na magkakaroon po ng pangalawang Exodus, na sila ay titirang muli, sapagkat ipinangako din yan ng Panginoong Hashem kay Amang Jacob doon sa Genesis chapter 28 verse 14, na ang mga Hudyo ikakalat sa apat na sulok ng mundo, and then God will allow them to return to the land. Yan na po ang naging nangyari sa nakalipas na tatlong milenyang kasaysayan ng lupaing yan, na ang mga Israelita ay babalik diyan, no? Babalik sila diyan, no? At itong ating nakausap kagabi ay isa po siyang Muslim, no? Bagamatay wala pong masamang hangarin to create hatred against any religion. We want only to share the truth of the story or the history of Israel, the Promised Land. Now, sangayon sa Quran ay kung nagbabasa kayo ng Quran, ang Quran ay nagsasabi na ang Palestina, sangayon sa kanila, ang Islam ay lumitaw ng 600 Common Era, okay? At sang-ayon sa kanila ay ang Palestina daw ay yan ay pag-aari, yan ay lupain na ipinangako ni Allah sa mga Israelita, sa children of Israel. Okay? At yan ay naukol sa at alam din nila na pag nagkasala ang mga Israelita ay sila din ay mawawala dun sa lupain. Pero sila ay kung magpapatuloy sila sa pagsunod sa kautusan ng Panginoong Diyos, ang lupain yan ay mamanahin ng mga Israelita. It was stated in several surahs diyan sa Quran. So malinaw po na ang Holy Land ay naukol po lamang sa mga Israelita. Wala pong tawag ito. Wala po ditong hatred, no, walang bias, wala tayong tawag ito, pagkiling sa ano pa mang mali, no? Kung ano yung tama, yun po ang ating dapat pinaral, nang sa ganon magkaroon po tayo ng harmonious relationship between each one of us. So hopefully ito ay magdulot sa atin ng kunting eye-opening regarding the situation ng Promised Land or ng Holy Land. Okay, so shalom, may Hashem bless us all.